Hello guys! Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Scorpio. This is general reading. Tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng baraha, Scorpio. Okay, first card. This first card is from Archangel Michael. So, sabi sa iyo ni Archangel Michael na favorable outcome. Okay? So, dito sinasabi na isang parang possible, ang tawag dyan, favorable outcome, isang napakagandang outcome, situation, result, ang posibleng darating sa'yo, Scorpio. Okay? So, pwedeng napakasipag mo, napakagaling mong mag-manage ng lahat-lahat. And dito sinasabi na posibleng ibibigay sa'yo ng universe kung ano yung mga sagot ng mga hindi maliwanag sa'yo for how many years na, how many months, diba? Parang ganun. So, ano man tong tinatrabaho mo, Scorpio, ano man tong ginagawa mo sa ngayon, sinasabi ng barahan na may positive outcome yan na parating sa'yo. Next card natin is Clear and Shield Your Energy, Elmoria. Eto, Scorpio, hindi lang to sa'yo magre-resonate. Lahat ng zodiac sign, sa panahon ngayon ay posibleng makaresonate dito. So, kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon na parang feeling mo sobrang toxic ng paligid, sobrang negativity ay left and right, sinasabi na clear and shield your energy. Kailangan mong alisin, linisin yung energy na meron ka sa ngayon sa paligid mo. Okay? So, ibig sabihin yan, kailangan mong proteksyonan ang sarili mo, ang energy mo sa mga tao. Like for example, kung high vibration na tao ka, high vibrational na tao, umiwas ka sa mga low vibrational. Yung mga low vibrational guys, ito yung mga taong mahilig gumawa ng gulo, mahilig maghanap ng faults, ng halimbawa hindi sila makontento sa buhay, mahilig gumawa ng kwento na pwedeng magdala sa'yo ng stress or anything. Okay? Okay. Scorpio, tingnan natin sa third deck mo kung ano ang message na para sa'yo. Okay, first card, second card. So, yung first card mo dito is yung Wheel. Wheel of Fortune siya, naka-reverse. Meron 10 of Pentacles. So, ibig sabihin niya, binibigyan ka, siguro mga several months ago or several years ago, pwede ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon ng universe na mabago yung takbo ng buhay mo. Diba? Yung parang may pagkakataon, may mga tao, may impluensya, may connection tayo na pwedeng sabihan ka na, oy Scorpio, pwede kang makapag-abroad, pwede kang lumipat sa mas mataas na sweldo, pwede kang makakuha ng mas mataas na posesyon, pero ang nakikita ko sa'yo dito, hindi ka handa. Parang ang daming kumukontra sa'yo. Mismo yung sarili mo, parang hindi ka willing para sa pagbabago. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, Scorpio, na ikaw daw ay posibleng, yun nga, may favorable outcome na pwedeng dumating sa'yo. Pero ang problema, ikaw yung ayaw. Pabago-bago yung takbo ng isip mo, and hindi mo alam kung bakit pabago-bago yung takbo ng isip mo. So, nakikita ko sa'yo dito, kailangan mo talagang i-clear and shield yung energy mo. Kasi baka marami lang na impluensya dyan sa paligid mo na sila yung rason kung bakit ka nagsasuffer ng ganyan or nangyayari yung ganyan-ganito. Okay, next card natin is Queen of Swords and Ten of Wands. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, Scorpio, na mayroon kang, kumbaga, direksyon na gustong tahakin. Gusto mong, siguro ang daming obligasyon ka, marami kang obligasyon, pwede kang isang panganay ka, pwedeng ikaw ang breadwinner, or pwedeng ikaw yung boss, ikaw yung head ng company, or ikaw yung nagpapalakad ng mga rules and regulations. Kaya, ang daming obligations and duties, responsibilities ka. So, nakikita ko sa'yo dito na meron kang direksyon na gustong tahakin. And yung direksyon na to, gusto mong matapos na yung mga obligations mo, gusto mong matapos yung mga pinapasan mo. Okay?
Comment down below. Knight of Wands, sinasabi ng bara sa'yo dito na makakaramdam ka ng konting excitement. Konti lang. Makakaramdam ka ng konting excitement kasi pwedeng may isang tao na tutulong sa'yo, pwedeng may isang tao na pwedeng mag-message sa'yo na, uy, Scorpio, tutulungan kita, kailangan mo ba ng tulong, kailangan mo ba ng assistance, ganyan, ganito. Okay. Queen of Pentacles, diba? So, isang earth signs, Virgo, Capricorn, or Taurus, pwedeng boss mo siya, pwedeng mentor mo siya, kaibigan, acquaintance, or kung sino man to na Queen of Pentacles, pwedeng babae, pwedeng lalaki, depende sa kung ano yung gender mo. Siya yung pwedeng makatulong sa'yo para maliwanagan ka sa mga madilim na hinaharap mo sa buhay. Okay, so Two of Swords. Meron dito na Scorpio na siguro in a relationship siya, live-in partner siguro, or girlfriend, boyfriend pa lang. Nakikita ko sa inyo dito na masyado kang nagsasuffer sa relationship kasi pwedeng yung karelasyon mo sa ngayon ay hindi siya yung karelasyon na pinapangarap mo talaga sa buhay. Hindi siya yung relationship na talagang gustong-gusto mo. Okay? Parang napipilitan ka lang. So, sinasabi ng bara sa'yo dito, mayroong mga pagkakataon na pwedeng balance yung family life, personal life, yung intimate mo. Like for example, pwedeng maayos yung relationship nyo ng person mo. Pwede din maayos yung relationship mo with someone else. Kaso lang, nakikita ko sa'yo dito na masyado kang, yun nga, yung direksyon na tinatahak mo sa ngayon is hindi ka sigurado. Parang nakadepende sa araw-araw na mood, di ba? Hindi naman sa masyado ka bang sensitive or ano ba, may mga hormonal imbalances ka ba or ano ba yung pinagdadaanan mo sa kanya na medyo nakakagulo ng buhay-buhay. Okay? Okay, King of Wands and then the World. So, sinasabi sa'yo dito na kung may tinatrabaho ngayon, pwedeng mayroon kang pinapatayong bahay or kung ano man tong tinatrabaho mo, pwedeng may business ideas ka na inaasikaso, sinasabi dyan sa'yo na posibleng matapos mo na to. Okay? Yung iba din, pwedeng may magre-resign sa trabaho, may mag-finish contract, magre-retire, parang ganon, or mag-voluntarily resignation sila. So, nakikita ko sa'yo dito na kailangan mo daw pag-isipan lahat ng decision making na to. Huwag magpadalos-dalos kasi minsan yung pagpapadalos-dalos natin ay pwede nating pagsisihan sa bandang huli. So, yun guys ang sinasabi ng bara sa'yo. Ito ay para sa lahat ng Scorpio. I hope na makuha mo yung energy. Basta yung pinaka-energy sa'yo sa ngayon is maraming favorable outcome na darating sa'yo. But marami din ng mga temptation, marami din na rason kung bakit pabalik-balik ka ng isip or pabago-bago ka ng isip. So, kailangan mong maging matalino. Kailangan mong isipin mabuti yung mga actions na gagawin mo. Okay? Thank you guys. Bye!